lupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng katatagan upang kaming tinuruan ng natatanging pagkauliran ng iyong martir na si San Sebastian ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula na ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David, buhat sa matagumpay na makikidigma laban sa mga Amalesita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuutan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel. Tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuutan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Tinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, na ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak na Israel, ang babaeng magsitangis, sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit na magandang kasuutang mahiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol
nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpano mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay nabuwal ang mga kawal, ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon, kami iyong iligtas, tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nanganat sumakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angka ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin. Poon, kami iyong iligtas, tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami, sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha na hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tilulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon, kami iyong iligtas, tanglawan ng iyong sinag. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo'y natitipon bilang isang angkan ng Diyos, pamilya ng Diyos, at tayo'y narito upang magpakita sa ating minamahal.
Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Sebastian, ang ating karatig parokya kasama dito sa distrito ng Quiapo ay nakatalaga din kay San Sebastian, ang simbahan ng San Sebastian. Kaya piyesta rin sa kanila ngayon. Si San Sebastian ay isang sundalong Romano. At kung makikita ninyo ang kanyang imahe, ay tadtad ng pana. Si San Sebastian, martir, nag-alay ng buhay sa Diyos. Hindi itinatwa ang kanyang pananampalataya kay Jesus Nazareno. Siya'y isang sundalong Romano. Ika nga, maganda na ang pwesto. Maganda na ang kalagayan sa buhay. Ngunit ipinagpalit niya ang lahat ng ito, maging ang sarili niyang buhay, alang-alang sa kanyang pananampalataya. Siguro nga, kung ang gagamitin nating panukat ay ang mata ng mundo, sasabihin ang mga katulad ni San Sebastian, siraulo. Hindi praktikal. Ang ganda-ganda ng pwesto, ang sarap na ng buhay, ipinagpalit niya ang lahat. Siguro, kung tayo yon, kung ikaw ang kaibigan ni San Sebastian, sasabihin mo sa kanya, magpakatotoo ka. Sayang, bakit mo ipagpapalit ang lahat ng ito? Sira ka yata. Alam nyo mga kapatid, sa 2,000 taon ng Kristyanismo, maraming mga Kristiyano ang tinawag na sira. Sira ang ulo. Hibang. Hindi naiintindihan ng realidad ng buhay. Sapagkat ipinagpapalit nila kung ano ang ibinibigay ng mundo. Mas binibigyang halaga nila yung hindi pa nakikita, yung ipinangako ng Diyos. Huwag tayong magtaka mga kapatid. Kung dumarating ang panahon na babansagan kang hindi ka praktikal, hindi ka makatotohanan at sira ka, huwag kang magtaka. Sapagkat nauna nang nangyari yan kay Jesus Nazareno. Siya rin binansagang sira. At ang nakakalungkot, ang mismong mga kamag-anak, kababayan niya, kakilala niya, ang tumawag sa kanyang ganon. Narinig natin sa Ebanghelyo, nagpunta ang kanyang mga kamag-anak kasi hindi na umuuwi si Jesus sa Nazaret. Siya'y nandun na sa Capernaum. Kaya halos 40 kilometro naglakbay ang mga kamag-anak niya. Nabalitaan nila, hindi ka na umuuwi, hindi ka na kumakain, wala ka nang ginawa kundi mangaral, magpagaling, makisalamuha sa ibang tao. Iniwan mo na yung karpentero mong trabaho sa Nazaret. Pinamana sa iyo ni San Jose. Iniwan mo ang iyong mga kaibigan. Nahihibang ka ba? Nakakalungkot na yung mismong dapat na sumuporta kay Jesus Nazareno, umunawa sa kanya, ang siyang parang nagbababa pa sa kanya. Pero hindi ito inindi ni Jesus Nazareno, sapagkat may mas mahalaga kaysa chismis. Mas mahalaga kaysa sa sinasabi ng ibang tao.
Kaya ang una nating tanungin, mas mahalaga ba sa iyo yung sinasabi ng ibang tao? Mas iniingatan mo ba kung ano ang tingin sa iyo ng ibang tao kaysa sa tingin sa iyo ng Diyos? Sariwa pa rin sa atin ang nakaraang piyesta. At siguro sabihin nga, yung mga deboto na yan, mga hibang, nagtatapak, ang dumi-dumi ng daan. Delikado dahil may bubog, may mga stick, may mga ibang delikadong makasusugat. Nagsisiksikan. Delikado, hindi tama. Mga hibang yata yan, nag-iitsa ng mga panyo. Siguro, nung papunta kayo dito sa Quiapo, baka sinabihan pa kayo, pupunta ka pa sa Quiapo, nandito naman yung simbahan, ang lapit-lapit. Gagastos ka pa, delikado pa dyan, mahihirapan ka pa, masikip dyan. Pero bakit tayo gumagawa ng mga bagay na sa mata ng mundo ay parang hindi makatotohanan, hindi praktikal? Sana, katulad ni Jesus Nazareno, ito'y ginagawa natin alang-alang sa pag-ibig. Di ba? Meron nga sabi ni Balagtas, o pag-ibig, nahahamaki ng lahat. Masunod ka lamang. Siguro nga, ganon. Kaya di ba siguro may mga nagsisimba ritong magkasintahan, hahamakin mo ang lahat. Ibigin ka lamang, masunod ka lamang. Sana ganon ang pinakabuod. Hindi lang tayo nagsasakripisyo, lalo na hindi para magpalabas lang, hindi para may maipicture tayo, para magandang post, nakahalik ako sa Nazareno, nakahawak ako sa lubid o andas. Sana hindi yon ang motibasyon natin. Sakripisyo, makita ng mga kapitbahay ko, uy, galing Quiapo, napakadeboto pala ng taong yon. Sana hindi palabas, kundi paloob. Lalo't higit, alang-alang sa tunay na pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig ay ang pag-iisip natin para sa ibang tao, hindi para sa sarili natin. Hindi natin pahihirapan lang ang sarili natin para sa sarili lang natin. Si Jesus Nazareno, hindi makakain, hindi makatulog, nahihirapan, hindi para sa sarili niya, hindi para sumikat siya, kundi para lalong tulungan ang maraming tao. Yun ang tunay na sakripisyo. Hindi lang natatapos na sumakit ang katawan mo. Nahirapan ka, kung hindi yung ginawa mo, nagbibigay buhay. Nagdudugtong buhay para sa kapwa mo. Kung para lang din sa sarili mo, yung ginagawa mo, malayo yun sa ginawa ni Jesus Nazareno. Kaya nga, kapag nakikita natin siya hanggang ngayon, sino ba naman anak na ng Diyos? Nasa langit na, pinakamakapangyarihan na sa lahat, pumayag pumasa ng krus, pumayag mahirapan, pumayag mamatay. Hindi ba kahibangan yun? Pero ginawa yan ni Jesus Nazareno para sa ating lahat dahil mahal na mahal niya tayo. Yan ang pinangahawakan natin, mga kapatid, ngayon. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, nahihirapan man tayong sumunod sa Kanya, sinisiraan man tayo ng mga hindi makaunawa sa atin, tuloy ang debosyon, tuloy ang misyon, tuloy ang pagsunod. Bakit? Dahil alam natin anuman ang mangyari, mahal tayo ni Jesus Nazareno. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Pero mga kapatid, sana hindi lang ang sakripisyo ng katawan
ang ialay natin sa Kanya. Siguro sabihin ng iba sa inyo, Father, matanda na ako, hindi ko na kayang pumasan. Hindi ko na kayang humila ng lubid. Father, masakit na yung mga paa ko, hindi ko kayang magtapak. Siguro nga sa mga nanonood ngayon sa online, hindi ko na ho kayang pumunta sa Quiapo. Wag ho kayong mag-alala. Kaya pa rin nating makiisa sa pag-aalay ni Jesus Nazareno, sa pag-alay ng sakripisyo na nakapagbibigay buhay. Ito yung ipinakita ni David sa unang pagbasa. Nung nalaman niya na namatay si Saul. Naalala niyo si Saul, yung hari, inggit na inggit, selos na selos kay David. Gusto niyang ipapatay si David. Kung kayo si David, yung taong gustong magpapatay sa inyo, namatay. Siguro sabihin na iba sa inyo, salamat Lord, kinuha mo na siya. Siguro sabihin na iba sa inyo, Alleluia, wala na ang kontrabida sa buhay ko. Pero anong ginawa ni David? Nanaghoy siya, tumangis siya. Sapagkat sa bandang huli, kahit yung nanakit sa kanya, kahit yung nagbalak pumatay sa kanya, minahal pa rin niya. Pinatawad pa rin niya. Siguro sabihin na ba sa inyo, siraulo yang si David. Yung papatay sa kanya, minahal niya. Yun daw po ang mas dalisay na pag-aalay. Kaya hindi nyo na kailangan saktan ng katawan ninyo. Kung hindi nyo na kayang makipagbuno, magpatawad ka lang. Tumulong ka lang. Magsabi ka lang ng totoo. Baka sabihin nyo, Father, magtatapak na lang ako. Mas madali atang magtapak kaysa magpatawad. Father, sasalya na lang ako. Mas madali atang sumalya kaysa yakapin ko yung kaaway ko. Pero tandaan natin, yun ang mas tunay at mas malapit na pagsunod kay Jesus Nazareno. Huwag lang natin tignan yung pagdurusa ni Jesus Nazareno. Ang tignan natin yung pag-ibig at awa ni Jesus Nazareno. Siguro nga, pag tinularan natin yon, pag nagsabi ka ng totoo, sasabihin ng mga sinungaling, siraulo ka, ba't sinabi mo pa yung totoo? Siguro nga, kapag tumulong ka at nagbigay ka, kahit wala na halos matira sa'yo, sasabihin ng ibang tao sa inyo, siraulo ka, di ka nag-iwan para sa'yo. Bakit mo pa binibigyan ng mga yan? Wala namang utang na loob ang mga yan. Huwag kayong mahiya. Sana pagharap natin kay Jesus Nazareno, masabi natin sa Kanya, alam niyo po, mahal na poon, sa pagsunod ko sa inyo, ang dami kong chismis na tatanggap. Ang dami kong paninirang tinanggap. Kahit yung mga kamag-anak ko at kaibigan ko, itinakwil na ako. Sana masabi natin sa Kanya yon. Pero alang-alang sa pag-ibig ko sa iyo, hinarap ko lahat ito, katulad ng pagharap mo sa krus. Sapagat alam ko, yon ang magiging daluyan ng tunay na pagpapala. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Bagamat hindi ka naunawaan ng mga tao nung panahon mo, matamis mong niyakap ang krus. Matamis mong hinarap ang mga pagdurusa at paglilibak. Matamis mong ginawa ang pagpapagaling at pagtulong, alang-alang sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, sapagat ang pag-ibig na yan, ang aming din lakas sa mga pinagdaraanan namin ngayon sa buhay. Huwag nawa naming ikahiya, ikatakot ang pagsunod at pagtulad sa iyo, sapagkat ang tunay na sakripisyo
ang tunay na debosyon, katulad mo, nagbibigay buhay, nagbabahagi ng tulong at awa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Ang ating tugon, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpakumbaba. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawaan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon namin Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawahan. Matuto nawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayon ang iyong martir na si San Sebastian ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo. Ang paghahain ito, katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ngayong aming kagalakan na si San Sebastian ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na nag-ain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Sebastian, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan mas iniisip namin ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa iyong kalooban at kabutihan. Patawad po kung minsan hindi kami makasunod sa iyo ng buo dahil lamang sa mga praktikal na mga bagay. Linisin niyo po ang aming debosyon. Pagtibayin niyo po ang aming pagsunod. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno. Lahat ginawa niya alang-alang sa pag-ibig para sa atin. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang hinaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawat dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawat
dugo ni Hesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, inuming inihahain dugo ni Kristong budihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Hesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Hesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Hesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Sebastian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Minsan pa'y pinapatunayan nyo, mga deboto, hindi tayo pang piyesta lamang. Kung hindi sinisikap natin buong buhay habang buhay, ipahayag ang ating debosyon. Kaya sa inyo pong mga nagsisimba,
Salamat po, naway dinggin ng ating mahal na poon ang inyong mga dasal at kay maging tunay na daluyan ng kanyang awa at pag-ibig. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa na nandito ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, dinggin nawa ang dasal mo. Sa kabila naman, God bless you. At salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong po mga pamisa, love offerings, online donations, tuloy po yung ating pagpapaayos, paggawa at paglinis ng simbahan. Kaya sana po marami pa rin ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang sakripisyo ng tunay na deboto ay nagbibigay buhay at nagbibigay daan sa kabutihan at kapayapaan dito sa lupa papuntang langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.